So yun bossing no. Kakarating lang natin dito sa bahay no. Nakita ko pagpasok ko sa pinto no. Moisture dahil umulan sa labas. Ang ano, yung tiles namin may moisture no. Tapos kung makikita ko rin, meron kasi ako ditong ano ng temperature. Ang temperature dito is 28 degrees Celsius no. Is 9 ng gabi. Pero yung humidity napakataas, 74%, no? So 28 degrees. So kaya ang taas ng ano, percentage ng humidity. Ngayon ituturo ko sa inyo. Maganda tong topic, no? Ito yung mga napag-aralan din natin no sa eskwelahan at syempre i-share natin sa inyo. At hindi lang sa eskwelahan, no? Ginagamit namin to sa mga malalaking company dati, no? Nung kami is nasa engineering department pa noon. So, ginagamit namin to sa mga property. Yung tinatawag natin na air quality. So, mamaya, ituturo ko sa inyo. So, binidyoan ko lang kasi mamaya mag-on na ako ng air conditioning. No? Dahil yung aircon namin sa bahay. So, ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung tinatawag natin na air quality. So, 74% humidity. So, hindi ako komportable. Ang init. Tapos, malagkit sa katawan. So, yon. Mamaya ituturo ko sa inyo yung ano ba yung ibig sabihin ng air quality na tinatawag at yung tinatawag ano ba ibig sabihin ng 70%, 74% humidity, ano nga ba tamang humidity doon sa loob ng kwarto. Let's go! Ano nga ba yung tinatawag na doon muna tayo sa air quality, no? Kasi pagdating sa air conditioning o sa HVAC, maririnig nyo po ito. So binabantayan kasi namin talaga dyan yung tinatawag namin na air quality. Bossing, ano ba yung tinatawag na humidity? Tulad nung tinuro ko kanina doon, no? So, kanina nasa 70% humidity. Ngayon bumaba na kasi nagbukas na ako ng aircon. So, kanina ang humidity parang init-init. Yung sahig nagmo-moisture, mainit siya. Tapos parang malagkit sa feeling. No, yun yung tinatawag na sobrang taas ng humidity. No, doon na po-form yung mga molds, no, mga amag. So diyan yan. Tapos malagkit yung feeling mo, pakiramdam mo mainit. So yun, mataas ang humidity pagka ganon. So yun din yung isang function ng air conditioning kasi, no? Ang ginagawa ng air conditioning is dinadagdagan or binabawasan niya yung humidity. Nung binaksan ko yung air conditioning, yan na, nag-i-start niya ng bawasan yung humidity. Doon, nasa 69 na yung humidity doon. Pero meron talagang tinatawag tayo na air quality tester, no? Kasi nung nasa company ako dati, meron nga, kaya nga kunwari nasa isang condominium ka, pag ginawa yung condominium, hindi pa pwedeng air conditioning lang yan. So, lalo kung kulog na kulog yung area. So, meron kami tinatawag na fresh air dyan, no? Fresh air duct, kung saan meron ducting na papunta doon sa loob ng lobby, yun yung nagsusupply ng fresh air doon sa condominium. Meron din naman tayo yung exhaust air, no? Pero yun na yung gamit doon sa air conditioning. So, doon muna tayo sa fresh air. So, kailangan ng fresh air, no? Para maganda yung air quality sa loob. Kasi binabantayan din natin doon na hindi masuffocate. Kasi syempre, kung kulog yung area, masyadong mataas yung tinatawag natin carbon dioxide, kung saan medyo suffocation na dun sa loob. So, pag nataas kasi yung CO2, ito yung senyales na kulang yung ventilation natin dun sa loob ng area, sa isang area. No, ganun po siya. So, may papakita ko sa inyo. So, ito yung ginagamit, isa sa ginagamit namin dun sa company na yon, no? So, ito yung tinatawag na air quality tester, no? So, ito siya. So, meron ako dito niyan. So, nag-avail din tayo. So, itong air quality tester, nakikita dito yung CO2, nakikita rin dito yung humidity. So, unang-una, ano nga ba yung pinakatamang humidity sa loob ng area? Kumbaga, para makaramdam ka ng komportable, hindi masyadong mainit, hindi masyadong malagkit, yung tamang-tama lang. Ang pinaka tamang-tama lang na ating relative humidity na tinatawag is 40 to 60%. Kaya kanina nung pinakita ko nasa 70%, ang taas ng humidity, doon na po-form yung mga molds, no? Ibig sabihin masyadong mataas yung moisture content sa loob ng kwarto. So kaya binuksan ko yung aircon,
Ang nangyari ngayon, ayan na yung humidity ko, nakikita nyo, 52.9% RH. Yung RH yung tinatawag natin na relative humidity. Yan na. So, ibig sabihin, 40 to 60%, yan ay normal. Kaya ngayon, medyo komportable na yung pakiramdam ko. Hindi na masyadong mababa, hindi masyadong mataas. Bossing, ano ba mangyayari pag mababa yung humidity? Kunwari, ang ating average is 40 to 60%. Okay na okay yon yung humidity. Pag bumaba ka ng 30% o 20%, ibig sabihin, ito na yung tinatawag na mataas na yung static electricity dun sa isang area. Bossing, ano yung static electricity? Ito yung mapapansin mo, ibig sabihin tuyong-tuyo yung hangin. Kumbaga, walang moisture eh. Kanina, sobrang taas ng moisture. Pagka wala ka naman sa normal, masyadong mababa, no? Ayun naman yung tuyong-tuyo yung hangin. Ibig sabihin, ang baba ng relative humidity natin nun. Yun na yung senyales na mapapansin mo na pag humawak ka sa doorknob, para kang nakukuryente. So, ganun siya. Tapos yung buhok mo, minsan, actually, nung nasa China kami, nagtaka rin kami, bakit dun sa isang part dun sa Beijing, China, tumataas yung buhok namin. Kala namin kung ano nangyayari, no? Yung pala, nung tinanong namin, sabi namin, ba't umaangat yung buhok namin? Ang baba ng moisture content doon. Ang nangyayari, ang taas na masyado ng static electricity kasi mababa yung ating tinatawag na relative humidity doon sa isang area. So, nangyayari, yun nga, tumataas yung buhok, para kang nakukuryente, no? Ganun ang resulta pag mababa yung ating tinatawag na relative humidity. Ano ba pangalawang binabantayan sa ating air quality? Yung tinatawag natin na carbon dioxide natin, yung CO2 content ng isang area. Gaya ng kwento ko kanina, nung nasa condominium ako, no? Isa doon sa mini-maintenance namin, yung tinatawag naming fresh air. No, hindi pwedeng nawawala yon, hindi pwedeng namamatay. Ibig sabihin, dapat laging bukas yun. Kasi pag nakapatay yung aming fresh air, yari na. Yari kami. Ibig sabihin, hindi namin na-maintain yung isang area namin, no? So, sa Ayala kasi ako dati, no? So, isa yun sa mini-maintain namin. Ano mangyayari? Pwedeng masuffocate yung tao. Ibig sabihin ng suffocation, kulang sa ventilation, yun pinakatamang term. Kulang sa ventilation yung isang area. So, yun, yung pakiramdam mo, para kang inaantok, parang yung iba, masakit ang ulo dyan. So, yun, ganun yung nangyayari doon. Kaya, binabantayan namin air quality. Isa sa ginagamit namin yung air quality tester, no? Kasi, ang pasok naman sa air quality tester pagdating sa CO2, dapat nasa, 400 ppm lang siya. Ano ba yung tamang bilang? O tamang CO2 lang sa isang kwarto? Ang pinakatamang CO2 lang po doon is 400 to 600 ppm. Tulad dito sa kwarto na to, no? So, meron na kaming 428 ppm o yung CO2 na tinatawag. Ibig sabihin, tamang-tama lang ito. 600 to 800, okay pa yon. Pero pag mas mataas na, kunwari, yung ppm umabot na ng 1,000 o 1,500, nako, ibig sabihin, sobrang kulang na sa ventilation yung kwarto. Mangyayari sa mga tao doon, kaya nga pag may isang area na kulang sa ventilation, usually yung mga tao, parang init na init, tapos para silang inaantok, no? So, kaya sa mga classroom talaga, dapat medyo maganda yung ventilation doon. O, hindi masyadong kulog yung area kasi aantokin pag magdi-discuss ka sa mga estudyante. So, ganun po yung nangyayari doon, no? So, yun yung tinatawag natin na air quality. So, sa susunod, iba naman yung pag-aaralan natin. Comment down below kung alam nyo tong mga ganito pagdating sa air quality content, lalo sa mga condominium, no, pinag-aaralan to pag nag-install tayo ng mga fresh air, no? At syempre, kung kinukuha nyo yung CO2 sa isang area o yung tinatawag natin din na relative humidity. So, with that mga bossing, so gabi na. So, sana may natutunan kayo. So, naalala ko lang, no, dahil kanina, ang init talaga, ang taas ng relative humidity. So, yun na yung tamang timing para mabigay ng value para sa mga bossing natin ng mga technician dyan. At may share nyo din sa mga kliyente nyo. Kasi may mga ganyan tayong kliyente, no? Tataka sila, boss. Ba't ganun? May in-install na kami ng aircon, pero ba't parang alagkit yung feeling namin? Yung pala, no? Sobrang, kahit malamig na yung air conditioning, ang lamig na ng area, pero ang nangyari naman, hindi sila komportable kasi tuyong-tuyo naman yung hangin.
sobrang dry naman ng air. O kaya naman, malamig na yung kwarto, sobra namang basa yung hangin o ang taas ng moisture. So parehas po yun, hindi komportable. So dapat nasa tamang relative humidity, nasa 40 to 60% lang yung ating RH na tinatawag or relative humidity. Yun lang mga bossing, no? Good night sa ating lahat. At comment down below kung may idea kayo dito at kung ano pa yung gusto nyong matutunan pagdating sa HVAC o sa air conditioning. Yun lang mga bossing. Boss Amat nga pala. Matutulog na ako. Good night.